Blessed day to everyone. I am Alaysa Sendon and welcome again to day 109 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 19, 2026. And now, we're in a book of 1 Samuel. And for today's character is all about Hannah. Siya nga po yung mother ni Samuel. Hannah cannot bore a child. And in their times, ang mga babaeng may asawa na hindi kayang magkaroon ng anak ay minamak at ayun nga yung naranasan niya sa other wife ng kanyang asawa. Dito nga sa scripture natin ngayong araw, 1 Samuel chapter 1 verse 10 to 11, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. So umiiyak siya sa Panginoon. And she made a vow saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life. And no razor will ever be used on his head. So, ito nga yung pinangako niya sa Diyos para lang magkaroon siya ng anak. And in verse 20, and in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. So, nung mga moment na ito nga umiiyak siya sa Panginoon, na nagpipray siya, nabigyan siya ng anak, nakita siya ng isang libitang pare. At sinuway pa nga siya nito kasi akala nito ay nag-iinom ito para doon mismo sa lugar na kung saan napaka-holy. And yung pala, nung time na yon ay sobra siyang humihingi ng tulong sa Diyos, nagre-repent siya, at she is very desperate to the Lord's help para lang talaga magkaroon ng anak. And dahil sa ginawang niyang yon, dininig siya ng Diyos. And Hannah's story teaches us that God can take our deepest pain and turn it into a beautiful testimony of His grace. And para naman sa ating katuruan, mula sa kanyang storya, Hannah was desperate for God's help. At makikita nga natin yun doon pa lang sa mga verses natin binasa. Desperate for God alone. Ito dapat yung ginagawa natin and not desperate on people. Kasi God only use people for us na sila yung tutulong sa atin. But hindi sila mismo yung gumagawa ng tulong sa atin, yung mga pangangailangan natin. Hindi yun galing sa tao mismo. But God use them only. But many people not desperate in people nor in God. Hindi sila desperado nga sa tao, though hindi rin sila desperado humingi ng tulong sa Panginoon. Mga taong nasanay na lang, sila yon. Though they have so many to pray, so many to surrender, but choose not. Hindi nila ina-acknowledge si God. Siguro kilala nila si God, pero dahil siguro sa pagkahiya na rin sa mga kasalanan na nagagawa, hindi na sila lumalapit sa Lord. Hindi na nila pinapakita na they are desperately need God's help. And pangalawa, Hannah devoted herself to prayer. Marami siyang pasanin na lahat ay dinadala niya sa Diyos, binibigay niya sa Diyos, sinosurrender niya sa Diyos. At yung mga pasanin na yon, even on our days, nararanasan din natin naman yon. Minsan, dapat lang talaga natin binibigay sa Diyos. Sinosurrender natin kasi yung Diyos, binigay niya yan sa atin. Hindi para parusahan tayo, hindi para hayaan tayong imak ng iba, bagkus para maalala siya, lalo na sa ating mga paghihirap. Kasi marahil nakikita sa atin ng Diyos na hindi na tayo nakakaalala sa Kanya, na naalalang lumapit para humingi ng tulong. At yung mga pasanin na yon, even on our days nga, again, binigay yun ng Diyos, probably because matindi yung kapit natin sa mga bagay-bagay, kung anong meron tayo, yung mga achievement, yung pera, yung tao na maaring sa tingin natin ay nakakatulong sa atin, inaalis yung lahat ng Diyos para maunawaan natin na walang ibang makakatulong sa atin, kundi ang Diyos lamang. Ayun kasi yung problema ng maraming tao sa panahon natin ngayon. Nagre-rely sila sa kung ano yung resources na meron sila at syempre sa mga taong sa tingin nila nakakatulong, sa mga taong nasa paligid nila.
Sometimes God will bring you to the point of weaknesses if what it takes for you to trust Him. Kailangan pa rin natin yung kahinaan para makita natin yung kalakasan ng Diyos kung paano siya kumilos at paano siya magplano sa ating mga buhay. And for teaching number 3, Hannah received what she prayed for. Yes, ito nga si Samuel. She received Samuel at yung kahulugan ng pangalan nito sa Hebrew ay heard of God. Pinakinggan siya ng Diyos. She was so desperate, she devoted herself to prayer and she received what she prayed for. Dapat ganito tayo. Kung magiging desperado man tayo, hindi sa mga bagay, hindi sa mga tao sa paligid natin, but only to God. Be desperate for God. Always ask Him, always pray Him. Kahit na sa pakiramdam natin ay hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Always ask Him. Devote ourselves to prayer. Kasi ang Diyos, lagi naman yan siyang sumasagot. Now, if we don't spend time communing with God, paano niya ibibigay yung kailangan mo? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ask and it will be given to you. Seek and you will find, and knock and the door will be open to you. Ayun yung sabi niya sa Matthew 7 verse 7 to 8. Now, para naman sa ating application, bring your desperation before God. Ito yung dapat ginagawa natin again. Dinadala natin sa Panginoon, hindi sa mga tao sa paligid natin. Magandang maging desperado, hindi maganda maging desperado, pero kung magiging desperado ka, maganda ay sa Diyos. Sa Diyos lamang. His answer takes time to realize, but truly napakaganda. Cry out to the Lord whatever burdens you have, and and the next time you cry before the Lord again, not because of the burden, but rather because of joy, kasi didinggin ka talaga ng Diyos. And pangalawa, write down all your prayer requests. Mas maganda rin. Yes, practically, isusulat natin. And then you will see napakarami. But believe those prayer God can answer, and it can be our testimony, journey with Christ. And para naman sa pangatlong application, trust God to answer in His time. May takdang oras ang Diyos. May takdang panahon ang Diyos sa ating mga panalangin. Minsan, right away, yes agad, and no. And sometimes, He wants you to wait. His own time. He has His own time. Why? Because He has a wisdom better than ours. Kasi, yung wisdom natin, lingid lang, pero sa Diyos walang lingid sa Kanya. And He has His own plan bigger than ours. So, yung sa atin, limitado lang yung pangarap natin. Pero kung ang Diyos ang magpaplano para sa ating buhay, believe me, it is eternal. And para naman sa ating reflection, are you desperate for God? Why or why not? At bago tayo tuloy magtapos, let's have a short prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you, Panginoon. Sa muli, itong devotion ay binigyan nyo kami aral, Panginoon, mula sa inyong mga salita at mula sa storya ng mga taong pinili mo, Panginoon, na ipakita kung gaano kaganda ang iyong plano, Panginoon, kung paano kami dapat kumilos, Panginoon, at pagpapaalala sa amin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ay nakikinig sa aming mga desperate prayer, Lord God. Lord God, through the life of Hannah, Lord God, turuan nyo rin kami, Panginoon, na hanapin ka desperately, Lord God, persistently, Lord God, na mag-ask sa'yo, Lord God, na turuan mo kami, Panginoon, na yung puso namin ay isentro lamang sa iyo, Panginoon, and not on the people around us, Lord God, na sa tingin namin ay mas better na at mas makakatulong pa sa aming mga pangangailangan, Panginoon. But Panginoon, thank you for your words na pinakita mo sa amin, Panginoon, that only you, Lord God, mabibless pa kami, Panginoon, at dadami pa, Panginoon, yung marireceive namin more than we expect, Lord God, more than what we need, Lord God. Lord God, thank you for everything, Lord God, for every life you have given to us, Lord God, for every knowledge, Lord God. And Lord, ikaw nawa ang siyang palagi manguna sa aming mga daraanan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Manguna ka at magliwanag sa aming mga daraanan. Ikaw nawa ang siyang dakilain ng bawat tao sa aming buhay.
And I prayed all of this in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. At ayun lang po, sana ay marami tayong natutunan at patututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.